Guys, for today's video, Honda Beat, ay bibigyan ko idea kung ano ang numero ng oil seal sa ating panggilid. So ngayon guys, nagkataon is meron tayong binaklas. Kasi nga, nagkapalit tayo ng oil seal dahil ilang beses na itong naputulan ng belt. Kita nyo guys, napakadumi po at nakakalat yung oil na galing sa kanyang crankshaft. Dahil po, nagkaroon ng leaking ang kanyang oil seal. Nung unang nangyari to guys is naputulan si bossing ng belt, napudpud dahil nababad sa oil. Ito namang pangalawa, muntik na ring masira guys. Ito yun ba? Nagkaroon na siya ng pag-slide dahil nagkaroon na ito ng namumuong oil sa loob ng kanyang belt. Yan. So maaring mag-slide na naman ito kasi naramdaman ni bossing na parang wala ng pwersa na naman ang kanyang motor. Kaya minabuti na ipacheck ulit. Doon na-discover natin ulit guys na nabasa na naman ng oil ang kanyang belt. Kaya nakapag-decide na si bossing na need na talaga palitan ng oil seal ang kanyang panggilid. So yan guys, baka naman matitirikan na naman siya sa daan at ayaw naman tumakbo ang kanyang motor. So pasensya na guys, hindi ko napakita sa inyo yung actual na pagbunot ng oil seal, pero bibigyan ko ng tips kung paano ko ito binunot. So naglagay lang ako ng screw bolt sa gitna, nagkaroon ako ng pagbutas sa gitna guys. Yan o, yung butas na yan, nilagyan ko yan ng screw bolt tapos hinila ko gamit ang vice grip. So yun lang po ang tips kung paano bunutin ang oil seal na yan. Bawal po yan sikwatin. At ito na nga, nalinis na natin ang kanyang makina. So ang ginamit kong panglinis dyan ay gasolina lang guys, wala nang iba. Kung meron kayong carb cleaner, pwede. Total body cleaner, pwede. Depende na rin sa kung anong gagamitin yung panghugas. So ang ginamit ko lang is gasolina. Amazing! So malinis pa rin sa tingin lang guys, no? Parang bago. So ulitin ko lang, ang pagbunot ko ng oil seal nito is naglagay ko ng screw bolt dyan. So nagbaon ako ng screw bolt. Pagkatapos naibaon ko ay hinila ko gamit ang vice grip. Huwag niyong sikwatin sa gitna guys. Kasi kapag natamaan ng matulis na bagay, yung surface nating crankshaft, asahan nyo masisira yan, magagasgasan. Kapag magagasgasan yan, lagi na lang kayong papalit ng oil seal. Kasi guys, lagi na yung tumutulo kapag umiikot ang ating crankshaft. Much better, gayahin nyo yung discarding, sinare ko sa inyo na maglagay ng screw bolt sa gitna ng oil seal tapos silain gamit ang plier or vice grip. Iwasan yung sikwatin yan sa gitna kasi masisira ang ating surface ng ating crankshaft. Kasi yung nakaumbok sa gitna ng ating crankshaft guys ay hindi yan dowel. Spacer na nakalagay sa ating crankshaft. Yan ay built-in talaga sa kanyang axle. So ito naman guys, makita ko sa inyo ang sukat o numero ng oil seal kung sakaling kayo ay makapalit. Ang sukat ng oil seal ay 20.8 by 52 by 6. So screenshot nyo lang siya guys. Ang presyo nito ay 150 pesos. Buksan natin guys para makita natin ang kabuang hitsura ng ating oil seal. So sa oil seal, depende na sa inyo kung gusto nyo isalpak agad or lagyan nyo ng liquid gasket. Optional na po yan guys ha. Pero sa akin, nilagyan ko siya ng kaunting liquid gasket. Kasi ang purpose nun is para mas kakapit siya sa ating crankshaft. At maiwasan natin na unti-unti siyang mapupull out sa kanyang makina. Pero usually guys, kahit hindi na natin lagyan ng liquid gasket is matigas na siyang nakakapit sa ating makina guys. Nung una kasing nangyari sa motor niya is halos nandurog yung kanyang belt kasi hinayaan na yung bossing na tumatakbo ang kanyang motor kahit napipili na medyo nag-slide na ang kanyang motor. So bigla na lang daw ang ayaw tumakbo ang kanyang motor pero umandar naman ang kanyang makina. So yan, upon checking, halos nadurog na ang belt dahil sa naliligo ng oil ang kanyang belt guys. Dahil nanggagaling ang oil doon mismo sa crankshaft ng kanyang makina. So sabi ko ni bossing, advice ko sa kanya na kailangan palitan siya ng oil seal. Pero sabi naman niya, sa susunod na lang daw kapag mayroong pagkakataon. Yan pa rin guys, naulit pa rin no. Kaya natakot si bossing, baka mangyayari naman ulit kapag nagabiyahe siya ng malayo. Kaya ngayon, pinabili ko na talaga siya ng bagong oil seal. So sa paglagay ng oil seal guys, pwede ng kamay ang ating gagamitin. Kasi napaka-smooth na itong ibalik. Kasi nga, ang rubber natin kapag brand new is malambot siya. Hindi katulad ng una na pagtanggal natin medyo may katigasan dahil tumitigas na ang ating oil seal guys. Dahil sa katagalan na nakabaon dyan sa kanyang makina. So yun guys, diba? Napaka-smooth siya. Tapos siyempre may sobra-sobrang mga liquid gasket yan. Pagkatapos natin siyang maipasok at may label sa kanyang makina,
Saka natin punasan ng basahan para malinis siyang tingnan at hindi nakakalat yung mga sobra-sobrang liquid gasket sa ating oil seal, di ba? Okay. Yeah, para parang walang liquid gasket na nilagay natin, guys. Ganun lang po ang paraan kung paano natin siya ikabit. Ang pagtanggal, guys, ulitin ko lang is nilagyan ko lang siya ng screw bolt sa gitna. Bawal po talaga siyang sikwatin sa gitna, guys, kasi kapag sinikot natin siya, hirap siyang tanggalin kasi malaki po ang oil seal. Maaring masira ang surface ng ating axle. Kapag nasira yung sa gitna, guys, niya parang nakaumbok na yan, asahan nyo mapiktuhan ang ating oil seal. Diyan na naman tatagas ang oil na galing sa loob ng ating makina. Yan guys, yung plots ko na hawak-hawak ko dyan, yung part na yan, bawal po yan sikwatin para magiging safe yan at hindi yan sisira ang ating axle na nakaumbok sa gitna. Lagyan na natin ng screw bolt, guys, tapos lain ang gamit ang basket. Yun lang, guys. Salamat. See you sa aking next video, guys.